Nasa plenaryo na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa Mayo 11 or May 11 sa Lunes, pagbobotohan ito kung tutuloy ito sa Senado para sa impeachment trial. Pag-usapan natin yan kasama ang dating Dean ng FEU Institute of Law, Attorney Mel Santamaria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa iyo, Nina at Jack. Attorney Mel, dati sinabi niyo na ang Supreme Court should apply yung judicial restraint. Ngayon, di ba, lagi niyo pong sinasabi yan, ano? Ngayon, given na itong defense team is claiming the process daw departed from the constitutional design, do you see again another risk or a real risk na itong Korte Suprema stepping in to stop the plenary vote? Ang sa tingin ko, hindi na. Sapagkat nga malayo na ang narating ng proseso. Ito na ang huling yugto. At para sabihin papasok na naman ang Korte Suprema, palagay ko ang Korte Suprema sinasabi na nila, bahala na kayo dyan. Sapagkat nabigay na namin sa inyo ang mga alituntunin ng mga nakaraang desisyon, it's up to you now. Malabo na yan, hindi na bibigay ng Korte Suprema yung TRO niya kung humihingi ulit sila. Huli na ito Punto de caramelo, last step ang pagboboto sa plenary para maipasa na sa Senado. Kasi Attorney Mel, di ba yung hinihingi niya doon sa una niyang last year ay due process. Pero ito ay naibigay sa kanya at hinimay talaga yung mga ebidensya. Oo nga, Jack, ang nangyari nga dito. Naging one-sided ang mga presentasyon ng ebidensya sapagkat si VP Sara hindi siya umattend at yung mga abogado niya hindi rin umattend. Walang hinaing na ebidensya ang kabilang panig. So kaya naging one-sided, it's because of the camp of VP Sara. So ang nangyayari ngayon, Jack, Nina, isa lang talaga ang kwento at ang hantungan nga probable cause lang, likelihood lang. So napakadali. Kaya talagang handang-handa na dapat magbotohan. At sa tingin ko ang ating mga kongresista, there is no choice but to vote yes dito. Sapagkat walang pagsisinungaling pagkas yung controverting evidence Wala Isang ebidensya lang ang tinitignan nila. Opo. So, Attorney Mel, sa 4 na articles of impeachment laban sa bise, alin po para sa inyo ang pinakamalakas? Lahat. mukhang lahat, Mukhang, alam mo, yung level is probable cause. Niya, yung probable cause. Pero sinadmit nila, sobra-sobra talagang mga dokumento, yung video, it speaks for itself, yung unexplained wealth, SALN at saka yung mga transaksyon, yung galaw ng transaksyon ng AMLAC, wala namang controverting evidence, it will stick. At saka tandaan natin, Jack at Nina, kung baga sa House Committee, ang level is probable cause, likelihood lang. Sa Senate trial, kung gagawin nila yung ginawa nila kay Corona, hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya madali ring marating yung level na iyon. Ang sa tingin ko nga nahandoon na. Kaya obligado ang kampo ni VP Sara na umattend at pasinungalingan lahat ng mga dokumentong ipepresenta. And Attorney Mel, kumpiyansa po ba kayo pag dumating sa Senado ay boboto yung mga senators base sa ebidensya at siyempre sa konsensya? Kasi katulad na lang ni Senator Robin Padilla, sinabi niya member siya ng minority, so trabaho nila ang mag-oppose. Ano po masasabi niyo? Nakakapagtaka nga yung mga salitang ganon sapagkat hindi dapat siya nagsasalita ng ganon sapagkat huwes na siya. Magiging huwes siya at sasabihin niya, ako'y mag-uopos. Mukhang hindi tugma yun sa pagka-huwes. Ngayon, kung ang tatanungin natin ay ebidensya, talagang labanan niya ng ebidensya. At kung sasabihin natin ang politika ang iiral, talagang may posibilidad na ang politika iiral. Ang magiging laban dito is accountability versus loyalty dito. Kaya tayong lahat, walang kasiguraduhan sapagkat nga less than 16 lang, 15 acquitted na yan. Siyam lang ang bumotong acquitted,
acquitted na yan. So ang legal exit dito ng acquittal mas madaling kunin kesa sa conviction na dapat 16. At kung bibilangin mo ngayon at titignan mo kung parang yung mga seemingly kaalyado ni VP Sara, meron talaga silang 9. Kaya ang punto dito, meron dalawang korte dito para sa akin, Jack, dalawang korte dito. Isang political Senate impeachment court at saka isang court of public opinion. Ang madla yun. Kaya dapat makita ng madla ngayon ang mga paghahain ng ebidensya para sila rin magkaroon ng sarili nilang opinion. Kasi tatandaan natin ang huling experience natin sa impeachment. Hindi nagustuhan ng taong bayan ang hindi pagpapalabas ng pagbubukas ng envelope. Sila na ang gumalaw. Diba? Sila na, because that is a reality. This is a political event. Na ang reality, there is a possibility like that. So iyan rin ang ating tawag, kumbaga iyan rin ang sinyal natin sa Senado. Wasto kayo, baka kami ay gumalaw. Legitimately ayon sa konstitusyon. Okay. Opo. Maraming salamat, Attorney Mel Santamaria. Maraming salamat sa inyo.